Sa mga students na gusto mag-business, congrats kasi bata ka palang negosyante ka na mag-isip. Good sign yan kasi bakit? Kasi mag-iisip ka na ng pera, nag-iisip ka ng future, and negosyo na agad ang nasa isip mo. Kasi tapos na tayo ngayon sa anak, mag-aral ka mabuti, pagka-graduate mo, makahanap ka ng work o magandang job. Ngayon iba kasi, lahat na naging successful, based sa observation ko, anak, mag-aral ka mabuti para pag-graduate, mag-handle ka ng business. And right now, ang dami mong matututunan sa SOCMED pa lang, ang dami mong mga follow ng mga successful, and uso na ngayon, na mga bata pa lang successful ka na. So what if ganyan ka na mag-isip? Ganyan ka gusto mo na mag-business. So congrats kasi malakas ang loob mo, bata pa lang. So just imagine, 2 years pa lang, 3 years pa lang, 5 years pa lang. Ibig sabihin, isa ka na sa mga nakakatulong sa parents mo. Isa ka na sa mga nakukuha yung gusto. Siyempre, gusto mong mag-travel, gusto mong bumili ng gadget, coming from your own pocket, kaya mong gumawa ng pera. Bata ka pa lang, kaya mong gumawa ng pera. Kaya mas masarap ang story mo. Pag bata ka pa lang, ganyan na yung mindset mo. Bata ka pa lang, successful ka na. Yung mabilis mag-give up, ibig sabihin, malaki yung pangarap nila, pero when it comes to challenge, kasi hindi nila naintindihan na may process. Hindi nila maintindihan na may rejection, merong mag-fail ka, magkakamali ka. Hindi nila na-embrace, hindi nila naintindihan na pag may gusto ka, i-accept mo lahat ng challenges na dadaanan mo. Ibig sabihin, may mga tao na magaling magsalita na, ito gusto ko, ito gusto ko. Pero kung may gagawin na, kung magte-take ng action, ay, ito pala. Hindi nila expected na ito pala yung may experience nila. Pagtatawanan pala sila, re-reject pala, magkakamali pa pala. So, sometimes, dun sumasabit. Kasi bakit? Kasi kahit nangarap ka na malaki, pero ang point ko, dapat mas makita mo yung bigger picture. Clear sa mind mo kung ano may gibuhay mo 2 years from now, 5 years from now, 10 years from now. Yun na nakikita ko. Kaya lahat ng challenges, naging maliit sa akin. Kasi bakit? Mas malaki yung nakikita ko compared dun sa mga challenges. Mas malaki yung nakikita ko na end result compared dun sa obstacles na dadaanan ko. Kahit anong success natin, wag natin ilagay sa ulo. Wag din natin ilagay sa pabalikat. Ang pera, wag natin ilagay dito. Sa bangko lang. Always be grateful. Pag nandito ka, ang sarap kausap ng mga nasa abundance. Pag kumakain, ang bilis bunutan. Tapos, ang magandang pag dito, hindi sa asay, parang, ang mindset din dito pag abundance kasi, parang, ano yung pwede ko makontribute? The best na practice kasi nito, ano yung magagawa ng country sa akin? Ano magagawa ng country sa akin? Ano matutulong ng country sa akin? Ano matutulong ng government sa akin? No, hindi ganon. Ano matutulong mo sa country mo? Ano matutulong ko sa community? Ano matutulong ko sa kwarto na to? Ano matutulong to sa group na to? Ano pwede ko makontribute? Yun ang mindset. Gusto ko ma-experience ang talagang comfort talaga, na luxury talaga. Ang next na gusto ko ma-experience yung first class naman. Alam mo, ang message niya, pagka nagbabayad ka ng ganun, Louie, yumaman ka pa. Louie, yumaman ka pa. Louie, yumaman ka pa. Nag-i-invest ako. Pagka namamahalan ako sa isang bagay, nag-i-invest ako na experience. Like, Marina Bay Sands, yung hotel. Kuha ko ng suite room. First time ko makatulog ng almost, naka-discount tayo na mga nasa 39,000. Mahal na mahal na. Namamahala na ako dyan. Hanggang 4,000, 5,000, mahal na nga sa akin eh. So, in-experience ko, anong sinabi ng utak ko? Naka 2 nights lang. Anong sinabi ng utak ko? Yumaman ka pa, Louie. Yumaman ka pa, Louie. Para yung ganyan na monthly, pwedeng kahit 1 linggo, hindi ka masasaktan. Ang suggestion niya sa mind ko, ibig sabihin, kumita pa ako ng malaki.